Breaking news, nitong Martes lang, ang militanteng grupo ng Lebanon ay nagpalabas ng footage na kung saan ipinapakita rito na nagpalipad sila ng napakaraming drones at papunta sa northern part of Israel. Namataan din ang mga drones kahit nasa Haifa port ng Israel, isa sa mga pinakamalaking port ng Israel. Malaki ang silbi ng port na ito sapagkat dito karamihan dumadaan ang kalakalan ng Israel. At maliban pa sa Haifa port, ibinalita ng The Times of Israel na ayon mismo sa kampo ng Israel ay meron silang mga pinabagsak na mga drones sa western part of Galilee. Ayon sa report ng The Times of Israel, umaabot na mga 10 minutes ang video na inilabas ng Hezbollah sa Haifa port ng Israel maging sa mga sensitibong military bases nito, at hindi malinaw kung ang nasabing 10 minutes footage na inilabas ng Hezbollah ay nasabat ba ng Israel. Maging ang Israeli Defense Forces ay hindi nga nagsalita at hindi nagkomento tungkol sa videong ito. Marami ang mga nagsasabi na sa pananahimik ng Israel dahil nga sa video na ipinalabas ng Hezbollah na kung saan maraming parte ng Israel ang napasok na ng Hezbollah sa pamamagitan ng drones ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Israel at naghahanda ng kung anuman ang kanilang nararapat na gawin dahil ang naturang video ay napakalaking paglabag sa aerial territory. Kung inyong naaalala, noong November 2023, ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay may pag-amin at ang kanyang inamin na ang Hezbollah ay nagpadala daw ng maraming surveillance drones sa Haifa. Tinatarget ng Hezbollah ang mga port ng Israel sapagat maliban sa aerial way, ang mga port ng Israel ay isa sa mga pinagdadaungan ng mga armas na nagmumula sa ibang bansa. At hindi iyon ang huling beses na nagpadala ng drones ang Hezbollah sapagat nito lang nagdaang buwan, ang Hezbollah ay nagpadala ng mas marami pang drones sa northern part of Israel. At hindi lang mga drones, maging mga explosive ay ipinadala na rin sa northern part of Israel. Ito ang pag-amin ni Hassan Nasrallah na siya namang ibinalita ng The Times of Israel. Kahit paman sa mga isinasagawang airstrike ng Israel papuntang Beirut, Lebanon, at katunayan, meron pa ngang mga dalawang matataas na ranggo ng Hezbollah ang napaslang ng Israel sa pamamagitan ng airstrike, ay hindi pa rin humihinto ang Hezbollah sa pagpapadala ng mga drones sa lugar ng Israel. At nitong Martes nga, nagpalabas ng footage ang Hezbollah. 10 minutes video footage ang kanilang ipinalabas na ang kanilang drones ay nakapasok sa Israel. At para naman sa kampo ng Hezbollah, napaka-importante para sa kanilang side na makapag-surveillance sa Haifa. Kasi ang Haifa ay malapit lang sa border ng Lebanon. Nasa mga 27 kilometers lang ito or 17 miles. At maliban sa ito ay importanteng port ng Israel, malapit din dito ang Israeli Navy base. Dito rin matatagpuan ang several warship and infrastructure ng Navy Submarine Unit. Kaya hindi nakapagtataka na kung sagaling ito ay makaligtaan ng Israel at magkaroon ng pagkakataon ang Hezbollah gamit ang kanilang mga drones ay aatake ito sa mga lugar na importante ng Israel. Kaya napakahigpit ngayon ng pagbabantay ng Israel sa naturang mga lugar. Dito rin matatagpuan sa Haifa ang strategic military location across the northern Israel. At narito rin ang tinatawag na Iron Dome at ang David Sling air defense system. Marami din ang mga nagsasabi na hindi pa aatake ang Hezbollah rito, kundi pinag-aaralan pa lang ang strategic location ng mga military ng Israel kasama na ang mga Iron Dome nito at David Sling na kung sakaling umatake na sila ay madali nilang malulupig ang Israel. Inamin naman ng kampo ng Hezbollah na ang mga drone na kanilang ipinalipad ay nakabalik sa Lebanon. At alam nyo ba mga kaibigan, matapos na magsalita ang Hezbollah,
tungkol sa mga drones na kanilang ipinalipad papuntang Israel ay nagsalita ang IDF. Ayon sa IDF, meron silang 3 drones na napabagsak sa Galilee. Ayon sa Israel, na ang naturang mga drones na napabagsak ay pinabagsak ng mga missile interceptor ng Israel. Tumunog ang mga sirena at naglaglagan ang mga sharp nails nito pagkatapos ng interception. At nitong Martes lang mga kaibigan, ayon sa IDF, na nagsasagawa sila ng mga airstrike sa southern part of Lebanon at tinatarget nito ang mga Hezbollah operatives kasama na ang mga nagpapalipad ng mga drones. Ang mga operative na ito na tinutukoy ng IDF ay part ng Hezbollah na kung saan sila ay naka-assign sa Aerial Forces Unit. Ayon sa Israel, ito raw ang nasa likod ng pag-aatake ng Hezbollah sa northern part of Israel, kasama na rin ang mga surveillance operation nito. Kaya ito naman ang tinatarget ngayon ng Israel. Ito ay ayon mismo sa IDF. Binalaan naman ng Foreign Minister ng Israel na si Israel Katz ang Hezbollah. Ayon sa kanya, masisira daw ang Israel in a total war. At nito lang araw na ito, ibinalita ng The Daily Star na ang Israel ay ready na for all-out war in Lebanon. Ito ay sinabi mismo ng Israel matapos na maglabas ng pahayag ang Hezbollah na naglabas sila ng mga footage na kung saan ang mga drones nito ay nakapasok sa Israel. Ang nagsabi nito ay mismong opisyal ng Israel. Ayon sa opisyal ng Israel, ang plano nito ay aprobado na para sa opensiba at tatargetin na nito ang Hezbollah. Nako, napakalaking gulo nito kung magkakataon mga kaibigan. Hindi nakapagtimpi ang Foreign Minister ng Israel na si Israel Katz at tinumbok nito mismo ang chief ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at pinagsabihan niya na proud pa daw ito na ipinakita ang mga video na di umano pumasok sa lugar ng Israel. Mula nang magkabakbakan ang Israel at Hamas, nasa mga 8 buwan na, umabot na sa 400 ang mga taong napaslang sa Lebanon at umaabot naman sa 25 ang napaslang sa kampo ng Israel. Dagdag pa ng Foreign Minister ng Israel, in all-out war, Hezbollah will be destroyed and Lebanon will be hit severely. Kung mainit ang sitwasyon noon ng Hezbollah at Israel, ngayon ay napakainit na nito. Inireport naman ng Al Jazeera na ang kampo ng Hezbollah ay nag-approve na rin ng plan to mount a ground assault across Israel's northern border. Ang ibig sabihin nito, handa nang lumusob ang Hezbollah sa Israel at ganon din ang Israel handa nang lumusob sa Hezbollah. Ibig sabihin, napakainit na sitwasyon na ito. Ano kaya ang mga susunod na kaganapan? Ipagdasal natin na sana ay mahinto na ito. O nga't meron nang nakatala sa Biblia na talagang merong mga mangyayaring giyera sa iba't ibang dako ng mundo. Subalit, hindi pa rin masama na ating ipanalangin